Sa panahon ng matinding bagyo, 4 na lalaki ang kumapit sa kanilang bangka matapos ang 13 oras na pagkawala sa dagat. Paulit-ulit nilang sinasabi ang isang awit tungkol sa pagiging matatag, tumangging sumuko ngayon. Nagsimula ang lahat ng ito 1 linggo na ang nakalipas sa Florida. Nagtatrabaho si Nick bilang personal trainer sa isang prestihiyosong training camp kung saan naging kaibigan niya ang mga manlalaro ng NFL na sina Marky at Corey. Nag-eehersisyo sila ng husto, ngunit nagsasaya rin sa pamamagitan ng panunukso sa isa't isa. Isang gabi, naghapunan ng mga lalaki kasama ang kanilang mga pamilya. Huli nang dumating ang matalik na kaibigan ni Nick na may dalang masamang balita, nawalan siya ng trabaho. Para pasiglahin siya, inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan na sumama sa kanilang pangingisda sa susunod na linggo. Sabado ng umaga, dumating si Will ng masyadong maaga at nag-ingay hanggang sa umalis si Nick sa kama. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para gumawa ng mga sandwich. Magkasamang umalis sina Will at Nick papunta sa bahay ni Mark at sa wakas ay nakita nila ang bangka. Sinasabing kasya ang 11 katao dito, ngunit sa tingin ng dalawa ay mukhang napakaliit nito. Medyo magulo ang bahay ni Marky dahil inihahanda niya ang mga gamit para sa paglipat. Inamin niyang ayaw niyang lumipat sa Oakland dahil walang daanan papunta sa karagatan at hindi niya kayang mabuhay nang wala ang mga alon dahil parang tahanan niya ang mga ito. Ngunit wala siyang pagpipilian dahil sa trabaho. Pagkatapos magpaalam ni Marky sa kanyang pamilya, tuluyan nang umalis ang grupo. Sa pantalan, pinag-usapan nila ang lagay ng panahon dahil nabalitaan nila ang tungkol sa paparating na bagyo, ngunit napagkasunduan nilang bumalik bago pa ito umabot sa lugar na ito. Inilagay din nila ang kanilang mga telepono sa mga plastic bag upang protektahan mula sa tubig, bagaman wala silang signal sa dagat. Medyo nag-aalala si Will, ngunit tiniyak sa kanya ni Marky na may radyo ang bangka. Pagkalipas ng ilang oras, nagising ang ina ni Nick at nanood ng balita para lamang malaman ang tungkol sa bagyo. Sinubukan niyang tawagan si Nick upang bigyan ito ng babala, ngunit hindi nito narinig ang kanyang telepono dahil nag-uusap at nagpapatugtog ng musika ang mga lalaki habang nangingisda. Nangisda sila ng ilang sandali sa parehong lugar bago sila lumipat sa mas malalim na bahagi ng dagat upang subukan ng isang bagong lugar. Pagkatapos ng 4 na oras sa dagat, nakahuli si Corey ng isang malaking isda habang naipit ang pamingwit ni Will sa bangka. Nakaramdam ng pagkahilo si Nick sa dagat, ngunit nang kumalma siya, sa wakas ay naintindihan niya kung bakit nakakaramdam ng kaginhawaan si Marcus sa karagatan at naging philosophical. Sa sandaling iyon, nagsimula silang makarinig ng kulog sa malayo at napansin na dumidilim na ang langit, kaya nagpasya silang umuwi. Sinubukan ni Corey na hilahin pabalik ang anchor, ngunit gumalaw lamang ito ng ilang segundo bago sumabit. Sinubukan ng magkakaibigan na hilahin ang lubid, ngunit hindi pa rin ito sapat upang matanggal ang anchor. Habang papalapit ang kulog, itinali nila ang lubid sa bangka at pinaandal ni Marky ang makina, ngunit tumagilid lamang ang bangka dahil sa bigat ng anchor. Patuloy na sinubukan ni Marky gamit ang lahat ng lakas ng makina at ang bangka ay tumagilid ng husto kaya nagsimulang pumasok ang tubig. Gayunpaman, hindi pa rin gumalaw ang anchor. Bigla, isang malaking alon ang tumama sa bangka, dahilan upang mahulog ang lahat ng mga lalaki sa tubig. Desperado silang lumangoy sa malakas na agos hanggang sa nagawa nilang muling lumitaw at natuklasan na tumaob ang bangka. Sa pakikipaglaban sa mga alon, narating ng grupo ang bangka at nagtulungan upang subukang ibaliktad ito, ngunit hindi ito gumalaw. Sinubukan nila mula sa ibang anggulo ngunit walang nangyari. Napagtanto ni Will na maaaring ang anchor ang pumipigil sa bangka, kaya sumisid si Marky para makuha ang lubid habang hawak ng iba ang kanyang damit para hindi siya tangayin. Ikiniskis ni Marky ang lubid sa propeller hanggang sa maputol ito. Pagkatapos ay sinubukan nilang ibaliktad muli ang bangka ngunit walang nangyari. Pagkatapos ng 5 oras, nakahawak pa rin ang mga lalaki sa bangka. Naalala ni Marky na may mga life vest sa bangka, ngunit nahihirapan siyang lumangoy dahil sa basang damit. Nagubad siya ng ilang layer habang hindi pinapansin si Nick na nag-iisip na kailangan nila ang kanilang mga damit para sa init. Sumisid si Marky at kinailangan buksan ng hatch para hanapin ang mga vest. Dahil dito, nakapasok ang tubig sa bangka at nagsimulang bumaba dahil sa bigat. Nataranta ang iba, ngunit buti na lang at isinara ni Marky ang hatch bago lumubog ang bangka at muling lumitaw dala ang isang vest. Sumunod si Will at lumabas dala ang iba pang mga vest. Pagkatapos ay bumalik si Marky para dalhin ang mga flare. Sa huli, sumisid si Corey para maghanap ng pagkain, ngunit wala siyang makita at bumalik na walang dala. Sa sandaling iyon, nakakita ang grupo ng isang barko, kaya nagsimula silang sumigaw at nagsindi ng flare. Nakalulungkot, hindi sila nakita ng barko at umalis. Sinubukan ng mga lalaki na libangin ang sarili sa pamamagitan ng pag-aasaran tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay sumisid si Nick gamit ang flare para sa ilaw at hinanap ang bag na may mga telepono. Inilabas niya ang mga ito sa ibabaw at sinubukan ng lahat na tumawag sa 911 ngunit walang signal. Samantala, nag-aalala ang asawa ni Nick dahil hindi pa ito bumabalik at tinawagan ang kanyang ina. Nagkasundo sila na oras na para humingi ng tulong. Kasabay nito, isang pulis ang nakarating sa pier at natagpuan ng inabandonang kotse na may walang laman na trailer ng bangka kaya inabisuhan niya ang Coast Guard.
Habang naghihintay ng balita, nagtawagan ng mga may bahay upang manatiling matatag. Bumalik sa grupo, itinulak sila palabas ng bangka ng malulupit na alon. Nanatili silang nakalutang salamat sa mga life vest at lumangoy pabalik, tinulungan ng isa't isa na umakyat sa bangka. Nagsisimula ng makaramdam ng sobrang lamig si Marky nang wala ang kanyang damit. Kaya ipinaalala ni Nick sa kanya na magtutulungan sila at matatag sila. Sa sandaling iyon, tumigil ang ulan at inakala ng mga lalaki na sa wakas ay tapos na ang bagyo. Gayunpaman, isang malaking alon ang lumitaw sa harap nila at muling inihagis sila palabas ng bangka. Sa loob ng ilang minuto, hindi nila makita ang isa't isa o marinig ang anuman dahil sa kulog. Kalaunan, nagkita-kita sila, ngunit hindi nila makita ang bangka. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, natagpuan nito ni Cory na lumulutang sa malapit at mabilis na umakyat dito upang makita siya ng iba. Sinabi ni Marky na nasugatan ang kanyang binti nang mahulog siya at nangangailangan ng tulong upang makagalaw. Bigla, isa pang alon ang tumama sa kanila at muli silang inihagis sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nagawa ng mga lalaki na makabalik sa bangka. Sa ngayon, 10 oras na silang nawawala sa dagat. Habang sinusubukan ni Cory na patatagin ang kanilang kalooban, masyadong nanghihina si Marky at nagsabing kung nakatadhana siyang mamatay, kailangan itong mangyari sa dagat. Tumanggi si Nick na tanggapin ito at pinakalma siya sa pamamagitan ng pagpapaisip sa kanya tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, iniisip ni Marky na naroon ang kanyang anak na babae. Napagtanto ng mga lalaki na nakakaranas siya ng hypothermia, kaya pinalibutan nila siya at nagsindi ng isa pang flare para mainitan siya. 20 oras na silang nawawala sa dagat at bumalik na naman ang ulan. Dumudulas ang katawan ni Marky mula sa bangka, kaya sinubukan siyang hilahin pabalik ni Will. Sa kanilang pagpupunyagi, aksidente siyang nasuntok ni Marky at nahulog si Will sa tubig. Mabilis siyang tinulungan ni Nick na makaahon habang niyayakap ni Cory si Marky upang hindi mahulog dahil naghahalusinate pa rin ang isip niya dulot ng hypothermia. Kalaunan, tuluyan na siyang dumulas mula sa bangka at kinailangang magtulungan ng iba para maiahon siya pabalik. Sa opisina ng Coast Guard, naghahanap ang mga empleyado ng anumang SOS message. Tinawagan sila ng mga asawa ng mga lalaki para ipaalam ang tungkol sa nawawalang grupo. Kaya, napagtanto ng mga empleyado na sa kanila ang inabandonang sasakyan. Inanunsyo ni Captain Timothy na kinakailangan ng agarang tulong at umalis ang kanilang eroplano. Sinimulan ng mga piloto ang paghahanap, ngunit nahirapan sila dahil halos wala silang makita at nasira na ng bagyo ang kanilang radar. Nagtulungan ng dalawa sa mga asawang babae upang hanapin sa mga kahon ang lumang GPS ni Marky, umaasang makikita nito ang mga coordinate papunta sa paborito niyang lugar sa pangingisda. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag mula kay Timothy na nagsabing kailangan niya ng clue o babalik ang mga piloto. Mabuti na lang at nahanap ng mga babae ang GPS sa tamang oras at ibinigay sa kanya ang mga coordinate. Sinuri ng koponan ni Timothy ang system at nalaman nila ang tungkol sa isang pagkawasak ng barko sa lugar na iyon. Kaya, kinumpirma ng mga asawang babae na pinag-usapan ng mga lalaki ang pagkawasak ng barkong iyon noong mga nakaraang biyahe. Agad na ipinadala ni Timothy ang eroplano sa direksyong iyon. Sa bangka, sinabihan ng mga lalaki si Marky na ibuka ang kanyang bibig at inumin ng ulan. Lumalala ang mga alon sa bawat segundo at patuloy na dumudulas ang grupo. Nagsimulang makaramdam ng matinding init si Cory, kaya ipinaalala sa kanya ni Will na ang hypothermia ay sumisira sa kanilang mga isipan at sinubukan siyang tulungang huminga. Isa pang alon ang nagpabagsak kay Marky, ngunit masyado siyang nanghihina at hindi makalangoy. Bumagsak rin si Will at muntik nang sumunod si Cory, ngunit mabilis na umakyat si Will pabalik upang mapanatili siya sa kanyang kinaroroonan. Si Nick na nagpapanik ay tumalon sa tubig upang hanapin si Marky. Gayunpaman, masyadong madilim para makita ang anumang bagay at patuloy siyang itinutulak ng mga alon pabalik. Walang nagawa si Nick kundi bumalik sa bangka upang maiwasan ang pagkalunod at sumigaw silang tatlo sa kabiguan at kalungkutan ng mapagtantong wala na si Marky. Tila nababaliw na si Cory at itinulak niya si Will. Gayunpaman, hindi sumuko si Will at bumalik upang alalayan siya sa kanyang kalungkutan. Sa sandaling iyon, lumipad ang eroplano ng Coast Guard sa itaas nila. Kaya, binuksan ni Nick ang flashlight ng kanyang telepono at sumigaw silang tatlo. Hindi pa rin sila makita ng mga piloto at pinag-iisipan na bumalik. Ngunit bigla, nakakita ang isa sa kanila ng kislap ng ilaw sa sulok ng kanyang mata. Sinuri ng ibang mga piloto at wala pa ring nakita. Kaya, inakala nilang ito ay refleksyon sa tubig at umalis. Habang ang isa pang alon ay nagpatalsik sa mga lalaki, ang mga asawang babae ay nakatanggap ng tawag na nagsasabi sa kanila na nahinto ang paghahanap dahil sa panahon. Magsisimula silang muli kapag humupa na ang bagyo. Sinubukan ng mga asawang babae na manatiling positibo at magkahawak kamay para sa kapanatagan. Sa opisina ng Coast Guard, tumawag si Timothy ng isang barkong tinatawag na Tornado para humingi ng tulong at agad na ginising ng commander ang kanyang mga tripulante upang tingnan ang paligid kung may bangka. Pagsapit ng umaga, sina Nick at Will lamang ang nakabalik sa bangka pagkatapos ng huling pagkahulog.
Patuloy nilang isinisigaw ang pangalan ni Cory, ngunit walang sumasagot. Iginiit ni Will na mas malakas sina Marcus at Cory kaysa sa kanila, ngunit hindi sila nakaligtas, kaya nawawalan siya ng pag-asa para sa kanyang sarili. Iginiit ni Nick na kailangan niyang magdamit ng maayos, ngunit tumanggi si Will na sumisid upang halugugin ang bangka at nauwi sila sa pagtatalo. Bigla, dalawang pating ang nagsimulang lumangoy sa paligid ng bangka at nataranta ang mga lalaki. Lumipat sila sa pinakamataas na lugar at napagtanto na ang mga pating ay malamang na naaakit sa mga isdang nahuli nila kanina. Nang halugugin ng mga pating ang bangka, lumabas ang mga sandwich ni Will at nagsimulang lumutang. Gusto nilang abutin ang mga sandwich ngunit masyadong malayo at hindi sila makapunta sa tubig dahil sa mga pating. Dahil wala silang magawa kundi maghintay, sinubukan nilang mag-usap para malibang. Gayunpaman, binanggit ni Will ang mabibigat na paksa tulad ng kawalang hanggan at pananampalataya. Hindi itinuturing ni Nick ang kanyang sarili na isang ateista, ngunit hindi niya nakikita ang saysay ng pagdarasal sa parehong Diyos na siyang dahilan nito sa umpisa pa lamang. Nang magsimulang magreklamo si Nick ng may matinding galit, hiniling ni Will sa kanya na huwag munang sumuko sa Diyos. Niyakap siya ni Nick at sinabing hindi pa siya sumusuko sa kahit ano. Pagkatapos ay sinimulan nilang ulit-ulitin ng isang awit ng pagiging matatag. Nagsimulang pag-usapan ng media ang mga nawawalang manlalaro ng NFL at patuloy na naghahanap ang tornado, ngunit mahina ang visibility kaya wala ring gaanong makita ang mga tripulante. Samantala, sinabi ng asawa ni Nick sa kanyang mga magulang na ipinagpaliban ng paghahanap. Galit na galit ang kanyang ina at sumugod sa opisina ng Coast Guard upang sigawan si Timothy na nagpaliwanag na hindi niya maaaring isugal ang buhay ng mga piloto at nangakong lilipad silang muli sa lalong madaling panahon. Iniisip niya kung patay na ba ang kanyang anak at sinabihan siya ni Timothy na magtiwala sa kanyang kutob. Bumalik kina Will at Nick, muli silang tumilapon mula sa bangka at kinailangan nilang lumangoy laban sa mabangis na alon upang makabalik sa bangka, ngunit muli silang itinulak. Bumalik sila sa bangka ng mabilis hanggat maaari at nagkaroon ng ideya si Nick. Lumusong siya sa tubig para hilahin ang mga cable mula sa makina hanggang sa maputol ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niyang dapat nilang itali ang kanilang mga sarili sa bangka. Naisip ni Will na masamang ideya iyon dahil malulunod sila, ngunit iginiit ni Nick na sa ganitong sitwasyon, mamamatay pa rin sila. Itinali nila ang mga cable sa kanilang mga baywang at nang tumama sa kanila ang isa pang alon, hindi sila nahulog. Ilang sandali pa, isang mas malaking alon ang nagawang magpatalsik sa mga lalaki mula sa bangka, ngunit pinanatili sila ng mga cable na malapit, kaya mabilis silang nakabalik. Sa sandaling iyon, isang eroplano ang lumipad at sinubukan ng dalawa na sumigaw at ikinakaway ang kanilang mga kamay, ngunit hindi sila nakita at umalis ang eroplano. Naramdaman ni Nick at Will ang kawalan ng pag-asa na nananaig sa kanilang mga isipan. Ilang sandali pa, napagtanto ni Will na 24 na oras na silang nasa tubig at nagtataka kung bakit walang nagligtas sa kanila. Mayroon ng kaunting visibility ngayon, salamat sa sikat ng araw sa umaga, kaya nagpasya siyang tanggalin ang cable at sumisid upang maghanap ng pagkain. Bumalik siya na may dalang isang pretzel sa tinumin. Sa sandaling iyon, may nakita si Will sa malayo at inakala niyang lupa iyon. Sinubukan ni Nick na tawagan ng 911 at i-text ang kanyang asawa, ngunit wala pa ring signal. Iniisip niya kung naghahalusinate lang sila, ngunit iginiit ni Will na hindi maaaring maghalusinate ang dalawang tao sa iisang bagay. Dahil lumipad na ang mga eroplano nang hindi sila nakikita, naisip niyang dapat na nilang subukang makipagsapalaran. Kinalas nila ang mga cable at iniwan ng bangka upang lumangoy patungo sa sinasabing lupain. Gayunpaman, pagkalipas lamang ng ilang minuto, nawala sa paningin nila kung ano man ang nakita nila mula sa bangka. Nang lumingon sila, napagtanto nilang hindi rin nila makita ang isa't isa. Desperado silang lumangoy sa paligid upang maghanap ng kahit ano at sa huli ay nakarating si Nick sa bangka. Maya-maya ay dumating din si Will at kinailangan siyang tulungan ni Nick na manatiling nakalutang. Sa wakas ay humupa na ang bagyo, kaya nagpatuloy ang tornado at ang sasakyang panghimpapawid sa kanilang paghahanap. Sa pagkakataong ito, gumana ng maayos ang mga radar. Pagkatapos ng 30 oras sa dagat, napansin ni Nick na masyadong tahimik si Will at tiningnan ang kanyang kalagayan. Inamin ni Will na iniisip niya ang kanyang libing at nagtatanong kung darating ba siya roon. Humiga siya habang nanginginig ang katawan at iniisip kung ano ang mangyayari kung nag-asawa siya. Binanggit na marahil ay hindi siya makakaalis ng bahay kung may asawa siya. Nang magsimula siyang magkaroon ng breakdown, hiniling ni Will kay Nick na magpadala ng mensahe sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, bago pa siya makapagdesisyon sa mensahe, nagsimula siyang makaramdam ng matinding init at sinubukang tumalon sa tubig. Isang alon ang tumama sa kanila habang hinahawakan ni Nick ang cable para hindi matangay si Will. Niyakap pa niya ito para hawakan, ngunit hinubad ni Will ang kanyang vest para makalaya. Isa pang alon ang tumama sa kanila at dumulas si Will mula sa bangka, kaya patuloy na hinihila ni Nick ang mga cable para subukang ibalik siya. Sa kasamaang palad, dumating ang ikatlong alon at itinulak palayo si Will, naiwan si Nick na mag-isa at sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Sa opisina ng Coast Guard, narinig ni Timothy na bumalik ang parehong eroplano nang walang resulta.
Sinabihan niya ang kanyang koponan na huwag mawalan ng pag-asa at magsumikap na hanapin ang mga biktima. Kinagabihan, sumuko na rin ang mga tripulante ng tornado, bagamat nagpa siya ang dalawang lalaki na manatili sa labas ng kaunti pa. Nawawalan ng pag-asa ang asawa ni Nick at nag-iwan ng mensahe sa kanyang voicemail, umiiyak habang ikinukwento ang kanilang mga taon na magkasama. Pagkatapos ay lumabas siya at hinayaan ng ina ni Nick na damayan siya. Pagkalipas ng ilang oras, nakarinig si Nick ng ingay at nakita ang tornado ship sa malayo, ngunit hindi nila siya makita. Iniisip niya ang kanyang asawa at ina upang maiwasang sirain ng kabiguan ng kanyang kalooban. Pagkatapos ng 42 oras sa dagat, patuloy na nananaginip si Nick tungkol sa kanyang mga kaibigan at sa kanilang pagkamatay. Sa wakas ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa, kaya kinalas niya ang mga cable at humiga sa bangka, naghihintay na dumating ang katapusan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita siya ng tornado ship at nagpadala sila ng bangka upang iligtas siya. Natanggap ni Timothy ang balita sa radyo at agad ding ipinadala ang sasakyang panghimpapawid. Maya-maya ay ibinaba ng helicopter ang isang stretcher at sa wakas ay ligtas na nakaalis si Nick sa dagat. Ipinagdiwang ng mga tripulante ng tornado at ng Coast Guard ang kanilang tagumpay habang ginagamot ng mga paramedic ang mga pinsala ni Nick. Tinawagan ni Timothy ang pamilya ni Nick at nagdiwang sila, ngunit hindi ganoon kaswerte ang iba pang mga asawang babae. Pagkalipas ng 6 na buwan, tila naririnig ni Nick ang kanyang mga kaibigan na sumisigaw tuwing malapit siya sa tubig. Ito ay batay sa totoong kwento. Nagpatuloy ang paghahanap sa iba pang mga lalaki ng ilang araw, ngunit kinailangan itong itigil at idineklarang nawala sa dagat ang mga biktima. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.